Sir, magandang hapon. Sir, bilang isa po sa mga OPM legends at mga artist na sumuporta kay PRRD noong 2016, ano pong pakiwari ninyo sa sinapit niya ngayon, sir, after niya magsilbi ng 6 na taon at ang sinapit niya sa Marcos administration? Well, ito na yung pinakamalaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digong, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po siya ng bayan natin nung araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Sir, way back 2016 until now, bakit po niyo sinuportahan si former President Duterte? Kasi nga po yung programa niya maganda. Wala pong naglakas loob na ganyan na naging presidente nung araw. Lahat po nung naging presidente natin nung araw parang pan-display lang sila. Wala silang ginawang solid na pagbabago dito sa Pilipinas. Nung umupo po si Digong, kaya ako sa sinuportahan, doon pa lang po sa plataforma niya, sa anti-droga, doon po nagkasundo na kami. At gusto rin niyang maging federal system tayo nung araw. Gusto ko rin po yun. Kaya sinuportahan ko po siya hanggang sa matapos po yung kanyang termino. At hanggang ngayon po, kung ano po yung mga adhikain ng mahal na Pangulong Duterte, ay suportado pa rin po namin lahat. Sir, sa inyo po bilang Pilipino, gaano kahalaga yung kultura na pagtanaw ng utang na loob, yung kultura natin na hindi tayo traidor, tumatanaw tayo ng kabaitan. Alam ko ibig ko sabihin, yun na nga yung ating pag-uugali na tayong mga Pilipino ay mahilig na tumanaw ng utang na loob. So siguro po pag sinabi nating pagtanaw ng utang na loob, yun pong pamilya na gumawa sa kanya nito, tinulungan niya po itong mga ito. Walang gusto magpalibing sa tatay niya sa libingan ng mga bayani. Ito pong Presidente Duterte ang nagbigay ng pagkakataon para malibing po doon sa libingan ng mga bayani. Siya rin po nagbigay daan para makabalik sila sa pwesto. Malaki po na itulong niya. Kaya ito pong ginawa sa kanyang pagtatraidor. Napakalaki po nito. Kauna-unahan po na nagkaroon ng ganito kalaking traidor sa bayan nating Pilipinas. Sir, ano pong mensahe ninyo kay former President Duterte? Ang mensahe ko po sa lahat po ng mga kababayan natin, huwag po tayong papayag na traidorin tayo dahil tayo po naglagay sa kanila dyan sa pwesto. Tayo rin po ang pwedeng magtanggal sa kanila sapagkat hindi nila idinagalang yung ating soberenya. Tayo po ang sovereign, tayong mga mamamayan, hindi po silang mga nakaupo. Tayo po ang nagupo sa kanila dyan. Tayo rin po ang magtatanggal sa kanila kung hindi tama ang kanilang mga ginagawa. Sir, mensahe nyo sa dating Pangulo. Ang masasabi ko po sa dating Pangulo, mahal ka po namin, Digong. Hindi mawawala yung pagmamahal namin sa iyo. At susuporta kami sa iyo hanggat sa kakayahan namin, hindi ka namin iiwanan.